Magandang hapon sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers. So sa pong ito'y nandito po tayo sa ating ampalaya kung saan 9 harvest pa lang pero ganito ng mga ka-farmers ka dilaw. So tapos kung tingnan natin ang gapangan hindi na puno kasi sobrang stress mga ka-farmers. Yan. So buti na lang kahit ang ating mga pananim mga ka-farmers ay stress sa tubig ulan na lubog ang ibang mga puno sa tubig ulan, nabaha sa loob ng maraming araw, nakakapagpitas pa din tayo mga ka-farmers kasi yung nalalasa si hanging habagat at saka kasunod din bagyong Maymay, akala ko ito'y bumagsak na, buti na lang ay hindi. Dahil siguro ang ating mga gamit ay mga buong kawayan na binabaon natin ng malalim, mga 1 metro. Tapos tie wire. No, tie wire po lahat mga ka-farmers ang ating gamit. Siguro kung ang ginagamit natin ay yung 3-ply na black twine o 2-ply, bagsak na siguro ito. So sa awa ng Diyos, ito'y natiling nakatayo pero nakaligtas o hindi bumagsak sa hangin, pero sa tubig baha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan hindi nakakaligtas, kaya nga ganito na siya yung uminit na 2 araw. So kung tingnan natin mga farmers, parang wala pang pag-asa, pero hinihingi ko lang na kung iinit kahit 1 linggo lang, kaya pa itong mag-survive mga ka-farmers. Kasi kung titingnan natin ang mga talbos, no, parang wala na. Lumiit na mga ka-farmers. Pero sabi ko, kaya pa ito mga ka-farmers, no? Tingnan nyo ang talbos, lumiit na. Tapos ang gapangan, wala na. Wala na puno. Hindi nila naagangkab. So, kawawa mga ka-farmers ang ating ampalaya. Pero yun lang ang hinihingi kong ka-farmers, kahit 1 linggo lang. Kasi ang ampalaya mga ka-farmers, pag once na mabulok ang mga ugat niya, ay magkakaugat pa to uli. Kaya ngay pag ako ang magtanim, hindi ako magmumulching kasi pwede pa tayo maghagis ng lupa sa puno para magkakaugat uli. So yun po, kung tingnan natin parang wala nang pag-asa. Kung magtuloy-tuloy ng ulan mga ka-farmers, yan, wala nang pag-asa. Pero pag uminit, kasi pangalawa na ngayon, so kung madagdagan pa ng mga 5 araw, madali lang itong magtalbos ulit mga ka-farmers ng panibagong talbos. Yan malungkot, no? Malungkot ang mga talbos. Yan, tingnan nyo ang gapangan nila, So kanina nakapag-harvest pa tayo din ng 1,260. So bukas tatapusin natin to, kaya nagkalat din ang mga crates natin hanggang doon mga ka-farmers. Ang hindi pa napapitasan papunta din yan sa isang gilid. So sobrang dilaw na yan, sobrang putik pa, unti-unti nang natutuyo. Pero mga ka-farmers, sure ko lang po sa inyo, kaya pa to basta minute lang. Hindi pa ako nawala ng pag-asa kasi pang 9 pa lang kanina, no, sa harvest. So ito mga ka-farmers, kung hindi ito na pinsala sa bagyo, kaya pa to mga ka-farmers mga 16 hanggang 18 harvest. Yan, nabaha, natangay ang mga lupa galing sa itaas. Ito kung tingnan natin tuyo, pero pag huhukayin natin to mga ka-farmers, may tubig to. 1 dampa lang may tubig pa. Dilaw na, wala na. So dilaw na to lahat mga ka-farmers. So magpapa-spray lang ako din, nakapag-pa-spray na po tayo ng fungicide. And then kailangan to ulitan mga ka-farmers sa pag-spray. Yan, sobrang lungkot na ang ating tanim na ampalaya. So i-update ko lang to mga ka-farmers, no, sa susunod. Kasi parang kung tingnan natin parang wala nang pag-asa. Yan, so kahit ganito mga ka-farmers ang niya, hindi pa to malulugi sa gasto.
Kasi kanina nakakabenta pa tayo ng 99,000, no? 99,000. So bukas madagdagan pa. So yung nakaraan mga ka-farmer, ang sale natin sa loob ng isang linggo sa lahat nating ano din malapit mag 300,000. So ngayon nagpitas tayo simula dyan papunta doon sa may crates. Yung nakita yung crates na dilaw na dinadaanan natin, naka 99 tayo, kulang kunti mag 100. So bukas naman natin tatapusin. So kahit ganito lang to mga ka-farmer, malaki pa din ang ating na ebenta, no? Kasi sa nakaraang linggo lang yung dalawang harvest sa loob ng isang linggo, kulang konti ma 300,000 mga ka-farmers. So ngayon na naman, so kaya pa mga 200 siguro estimate ko. Kasi sa araw Martes nag-harvest tayo din naka 87 tayo. And then ngayon, and then bukas pa. So kaya pa mga 200. So ang gasto dito mga ka-farmers, share ko lang na sa mga estimate ko kasama na ang pagkain at sahod sa tao nasa mga 600,000 kasi 2 hektarya lang po ito. So nasa 600,000. So tingnan nyo. Kung ako ang tatanungin ninyo, kung may pag-asa pa to, yes, meron pa. Kahit sabihin natin ang mga talbos wala na, layot na mga ka-farmers, parang wala na. Pero malakas ang paniniwala ko na kaya pa itong mag-recover sa awa ng Diyos. Tingnan yung mga talbos So may pa isa-isang bunga pa itong ma-harvest mga ka-farmers. Pag maipon marami pa. Ano? So kung uminit mga 3 days from now, ito matuyo na to mga ka-farmers. So pwede na natin to daanan ulit ng tiller. And then yung talong natin din mga ka-farmers, tingnan ninyo. Sa kita na to hose. Ha? Nalubong to habang ang tugbira. Yan. So magpapa-spray tayo sa ating talong na natira mga ka-farmers. Pwede na to siguro bukas sa traktura tuyo na, no? So nagpapa-spray tayo din kasi tingnan nyo ang dahon. Siguro sa loob ng mga 3 linggo wala na tong spray na insecticide, foliar lang. Kaya ganyan ang dahon, butas-butas. Fertilizer mga ka-farmers, na napabaunan natin to ng fertilizer na kunti-kunti lang. Yan. Kawawa, tingnan nyo mga ka-farmers. So di bali kasi tatanggalin naman po natin to. Kaya nga ang hinihingi ko, sana ay magpatuloy na ang init. So sayang mga ka-farmers, nalagyan na to ng ipot. So ang maganda nating taniman ng talong, ang maganda nating talong ay napalitan ng ganito mga ka-farmers. So laban lang, kasali naman sa ating pagtatanim ang malugi ang kikita. Pero sa ating ampalaya mga ka-farmers, naniniwala ako na hindi ako malulugi kasi kunti na lang ang kulang, no? Kasi konti na lang mga ka-farmers kasi ang sales natin sa nakaraan malapit mag 300. So ngayon kung idagdag pa, so ano pa mga ka-farmers, hindi pa natin binibilang ang first harvest hanggang 6, yung 7, 8, 9 lang kasi hinihingi ko lang ang 6,000 kilos. So parang makuha natin mga ka-farmers. So naka 2,000 tayo sa nakaraan plus kanina 1 to 3,000. So 2,000 ka pinalang, so may bukas pa. So sa pang-10 harvest natin hanggang 11 makumpleto na. Kasi maganda naman po ang presyo. Kaya hindi ko ikakahiya sa inyo kahit ganito pa man ang aking mga pananim, ako pa din ay makakabawi. Tingnan nyo kung gaano kaluwang ang napinsala. Yan, yung mga damuhan mga ka-farmers, yun ang unang namamatay na talong, yung tinutubuan ng damo. So yan, yung parang grain, yan ang natira, tsaka din banda.
Okay, so hanggang dito na lang po tayo siguro, no. Maraming salamat po. Bye bye and God bless. Yun na po siguro ang ma-share at maibahagi ko po sa inyo. So yung ampalaya nating naninila, kung tingnan natin parang wala ng pag-asa. Wala, totoo nga mga ka-farmers, wala ng pag-asa kung magpatuloy ang ulan bukas sa sunod na araw. So kung may ulan na isang linggo, parang isang bisis o dalawang bisis na lang tayo mag-harvest dyan, din wala na. Parang tama lang makabawi. Pero pag halimbawa mga ka-farmers, minute din bago umulan, kahit mga isang linggo, yan, kikita pa po tayo. At ito naman po ang ating talong, kunti pa ang ating nagasto din kasi yung renta sa 2 hektarya nasa 40,000. And then pag tractor, gumasto na tayo yung mga 12,000. Then tiller, tao, fertilizer, talong. Siguro nasa mga estimated natin mga ka-farmers nasa mga 120,000 siguro, no. Ang ating naubos din. And then yung natira nating talong, marami pa to mga ka-farmers kasi napakaluwang po ang taniman natin ng talong. Nasa mahigit kumulang ito 2 hektarya, nasa 16,000 to kapuno. So ang estimate natin sa napinsala ay nasa mga 50%. So kung 16,000, may 8,000 pa po tayong natitirang mga puno ng talong. So itong napinsala, yan, simula dyan, ganyan, hanggang doon. So pati doon sa baba, ang natira yung bandang mataas, yung kulay green, yan, at saka dito. So marami pa to mga ka-farmers hanggang doon pa sa baba yung dinigilid. Yan, marami pa tong puno. To. Yan. Marami pa to. Kaya hindi pa ako nawala ng pag-asa. Sinisiguro kung nasa mga 8,000 pa siguro ang tira ditong mga puno. So pag sasabihin natin 8,000, napakadami pa mga ka-farmers. Kaya pa to mag-harvest ng tonelada, no, 1 tonelada o 2 tonelada na talong. Yan. Okay, so yun naman po siguro. Maraming salamat kasi ngayon kami po yung nagpapa-spray. So ang ipapa-spray po natin rin mga ka-farmers gold dahil may napansin po tayong mga tama, no, sa prochute borer. And then pag spray natin ng gold, follow up tayo mga 3 to 4 days cart top. Pagkatapos mga ka-farmers, spray baton. So ganyan ang mga ka-farmers kasi nag-umpisa na itong namulaklak, and then may pa isa-isang maliliit na mga bunga na napapansin ko. Kaya magpapa-spray ako ng gold and then cart top, susunod naman spray baton. So gold muna ngayon mga ka-farmers, 1 litro, 2 drum, tapos ang partner ay Green Acres foliar fertilizer. Okay, yun na po. Bye bye and God bless. Thank you.